What's up, homies? It's your homeboy, Homer Static. Familiar ba kayo dun sa tinatawag nila na sunk cost fallacy? Ito yung tipong ayaw mong bitawan ng isang bagay, relasyon, o negosyo dahil mahaba na yung panahon na na-invest mo o kaya it's either pera, oras, effort. Sobrang attached ka na at hindi ka na makabitaw dahil sa dami na ng ininvest mo dito. Halimbawa, 5 years na kayo magkarelasyon. Pero kahit hindi na healthy yung relationship, kumakapit ka pa rin, no? Nanghihinayang ka dun sa 5 taon, for example, na pinagsamahan ninyo. Ayaw mong makipaghiwalay kahit na hindi nagbabago yung tao, kahit na meron ng emotional or physical na pananakit. Kasi iniisip mo na sayang naman yung pinaghirapan namin, nilaban namin yung relasyon ng 5 taon. Kung sa negosyo naman, ito yung kahit na wala ka nang kinikita dun sa negosyo na pinundar mo dahil sobra na yung pera na nawala o sobra na yung pera na nagastos mo, ayaw mo bitawan yung isang negosyo. Ito yung tipo na binabase natin yung mga bagay sa tagal o sa dami ng naibigay nating efforts, pera, at iniisip natin na sayang naman yung oras na ginugol natin. Kaya ayaw na nating sumubok ng panibago. Natatakot na tayong magsimula ulit. Pero hindi nyo ba naiisip na katulad ng isang puno o halaman, para tumubo ulit yung mga dahon o bulaklak o para mamunga ng mas maayos, kailangan putulin yung mga sanga. O para kayong naghihilahan sa isang lubid, no, na habang pahigpit ng pahigpit yung kapit mo, ay lalo ka lang nasasaktan. Lalong nasasaktan yung kamay mo. Kasi nakakapit ka pa rin kahit na ang sakit-sakit na. Kahit na nagkanda sugat-sugat ka na, hinihila mo pa rin yung lubid na yun, no? So, yun yung tinatawag na sunk cost fallacy. At kapag ganito yung mindset natin, homies, hindi natin masusubukan yung mga bagong bagay, no? Hindi tayo matututo ng mga bagong bagay or hindi mo marirealize na baka yung posisyon mo ngayon kung nasa trabaho ka, yung negosyo mo ngayon or yung relationship mo ngayon na kung nasaan ka ngayon, ay hindi pala yan talaga yung para sa'yo, no? Na kapag ka bumitaw ka dyan, ay merong tinatawag na redirection na binibigay ang Diyos para sa'yo, no? Which is, doon ka magbo-boom, no? Doon ka magiging successful. Pero dahil ayaw mong bumitaw, yun yung nagiging hadlang para maabot mo yung goal mo na yun o yung gusto mong mangyaring tagumpay sa buhay mo. Simple lang mapapayo natin dyan, homies, no? Kailangan mong matutunan o kailangan mong makita rin yung mga sign kung kailan o kung hanggang kailan mo kailangan kumapit at yung time na kailan kailangan mong bumitaw. Huwag na huwag mong hayaan na mag-suffer ka o maubos ka para sa isang bagay na hindi mo naman deserve talaga. Kaya trust your gut, trust your instinct. Kapag kailangan mo nang bumitaw, bumitaw ka na, no? Huwag kang magpakamartir masyado, no? Kasi at the end of the day, ikaw lang din yung makakaalam dun sa mga bagay na deserve mo, no? Kaya tama na yung pagtitiis, hindi mo na nararamdaman yung growth, hindi mo na nararamdaman yung, hindi mo na maramdaman kung mayroon pa bang progress yung ginagawa mo. Bumitaw ka na, no? Yun lang, homies, sana may natutuhan kayo. Let me know your thoughts in the comments. Sayonara.